What is up mga master, no? So ngayon is i-check natin yung ating Yamaha XTZ. Ayan. Kasi meron na siyang nararamdaman na sakit. Yung naramdaman ko na diferensya nito is habang high RPM ako is bumababa siya ng RPM bigla, tas babalik na naman. So yung naisip ko na problema nito is tatlo lang. Is either yung spark plug, itong carb, tsaka yung air filter. Pero yung pinaka suspecha ko talaga is yung air filter. Kasi itong carb natin, ayan, diaphragm type kasi yan, hindi yan yung piston type. Iba yung diaphragm tsaka yung piston type kaysa. Itong diaphragm type guys is bumabase siya sa vacuum ng makina. So when we say vacuum, dapat nakaka-vacuum siya ng mabuti dun sa kanyang air filter, no? So hindi ko rin masasabi na kailangan ito totono kasi hindi naman siya sinisinok. Bumababa lang yung RPM niya, tapos bumabalik lang sa taas. Pero i-check lang din natin just to be sure. Yan, dyan. I-check natin dito sa spark plug kung kailangan na ba itotono tong carb natin, no? So malalaman natin yun, tinatawag yun na spark plug reading. So ayan. So mag spark plug reading tayo mamaya, tapos clearance ng spark plug natin. So ayun, yung carb natin is bali hindi ko siya babaklasin, pero lilinisin ko yung ano niya dito sa kanyang reserve diyan sa ilalim. So bali magde-drain lang tayo. Hindi natin siya babaklasin kasi gabi na. Ilan ba yung natakbo ng motor? Yan. So, 1,178. I know, 11,780 kilometers na yung takbo. So, never pa tong nalinisan tong air filter natin. So, feeling ko talaga, yan na yung problema. Ayun. So, bago ko simulan yung video, no? So, iniimbitahan ko lahat na mag-subscribe sa channel ko para ma-update kayo sa mga future tutorials natin sa pagkukumpuni ng mga motor. Yan. So especially dun sa mga naka Yamaha XTZ dyan. Yan. So yan, magsimula na tayo, no? So uunahin natin tong air filter kasi patutuyuin pa kasi natin siya bago natin siya ibabalik. Una nga, tatanggalin natin tong panel nya. Yan, side cover, para mag-access natin yung airbox niya, no? Ayan. So tatanggalin natin to dito. Ayun, natanggal na natin yung cover, no? So ayan. So meron tayong bolts dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bali 6. Tatanggalin ko din yan ngayon. Okay. So ayan mga master, wala nang bolt. So ayan, I think mabubuksan na natin siya. Ayan. Ayun. Okay. Yan, so ito na yung ano nito, no? Air filter element. So tatanggalin na natin to. Yan, hihilahin lang natin yan. Yan. Okay, ganyan lang. Ayun. So medyo maraming oil, which is natural kasi yan yung hahawak ng alikabok dyan, no? So yan, lilinisin natin to. Tsaka check na din natin kung may punit na ba. Yan ang mga master, no? So ito na yung element natin, air filter element. So tatanggalin natin siya, iikutin natin to. Yan. Para matanggal natin yung foam, which is yung lilinisan natin. Kasi ito lang yung huhugasan eh, itong dito. Yan. Tabi natin yung washer. Yan. Katapos, ilalabas natin yung cage, parang frame niya. Yan. Mahirap kasi gawin sa isang kamay. Ayan. So bali hugasan natin to ng dishwashing liquid. Yan. Pero meron talagang panglinis nito, no? Which is yung air element na solvent yung tinatawag nila. So pwede rin naman gamitin yung ano yung
dishwashing liquid natin. Ayan, no? So, ito na yung dishwashing liquid niyan. So, yung ginamit ko is liquid dishwashing. Ayan. Tapos, yan. Lulublog natin yan siya dyan. Lilinisan natin siya. So, dahan-dahan lang sa paglilinis, no? Dapat hindi natin siya iti-twist. Hindi natin siya iti-twist. So, bali, inan lang natin siya para malinis siya, no? Kasi kung iti-twist mo siya, may tendency na mapupunit mo yung element. Yan, bibili ka ng bago. So, dahan-dahan lang, no? Yan. So, ayun, tapos ko na siya mahugasan, no? Tapos, nabanlawan ko na rin yun ng tubig yung filter natin. So, hihintayin muna natin matuyo yun. So, ngayon, spark plug reading tayo. Tsaka, i-drain natin yung reserve ng carb. Okay? Yun. Ay nga pala, tip ko sa pagtatanggal ng spark plug is dapat hindi mainit yung makina, no? Kasi mas prone na ma-loose thread yung threading niya kapag mainit yung makina. So ayan, ito na yung spark plug natin. Ito yung optimum. Kulay kalawang. Ayan, kulay kalawang tapos basa yung nandito, which means yung carb natin dun is hindi na natin gagalawin yung mixture nya. So ganun lang spark plug reading, guys, no? Ayan. So balik na lang natin. Ay wait, check na lang din natin yung spark plug clearance. Ayan. Kasi yung gap dyan, yung gap sa spark plug is dapat 0.6 to 0.7, no? Depende sa motor nyo. So dito sa XTZ is 0.6 to 0.7 mm. So makikita nyo yun sa manual nyo. So basahin nyo na lang dun yung spark plug gap. Okay? Yan. So ayun mga master, no? Na-discartehan ko na siya. Pasok na yung 0.6. Okay? So yung gusto natin na feel is may resistance siya. At the same time, papasok siya. Hindi naman siya masyadong maluwag. Yung may konting palag lang. Okay? Ayan. So nakikita nyo, pinapwersa ko siya, sinaslide. Ayan, may konting palag siya. Okay? So, yun yung indication na tama yung clearance measurement natin. Clearance measurement natin dyan. Ayan. Ayan. Pumapasok na siya, tsaka may konting palag na siya. Okay. Balik na natin yung spark plug natin. No? So, ngayon is i-drain natin yung kanyang reserve niya. In that way kasi mga master, no, is yung mga nandito sa ilalim, naka-submerge na mga alikabok is madidrain natin dun sa kanyang drain, no? Ayan, ito yung drain niya. So, ayan, malilinis yung kanyang reserve, no? So, yung first step natin is papatay natin yung gas line. Dito sa XTZ, ayan, ito yung gas line na switch namin dito. Actually, double purpose to eh. Meron tong reserve, tsaka on, off. So, yung on is pointing to the engine. Ayan. So, yung off niya is, ayan, pointing dun sa naka-horizontal siya. Yung arrow is naka-horizontal. So, ayan, alam natin na nakapatay na yung gas ng motor. Ayan. Next step is bubuksan lang natin yung kanyang drain. Ayan. So, ayan. Pagbubukas ng drain dito sa carb ng XTZ, mostly kasi mga master is nandito yan sa ilalim eh. Ayan. So, pag binuksan ko to, hindi mauubos yung gasoline natin dito sa tangke. Kasi nakapatay naman yung natin eh. Yung gas line. So, yung tatagas lang dito is yung nasa reserve. Ayan. Which is dito yan, no? Dito yan connected, oh. Dito yan lalabas. Yan, matagas na siya, no?
Dito na siya lumalabas. Yan. Bubuksan ko lang siya hanggang maubos yung reserve, okay? Yan. Ayan. So, hindi na siya tumutulo. Hindi na siya tumutulo. So, okay na yun guys, na paglilinis. Yan, hihigpitan ko na lang siya para sigurado. Tapos, bubuksan ko na yung gas line. Yan. Yan, so, ngayon mga master is, habang nandito tayo sa airbox niya, pwede na natin siya linisan, no? Pwede natin gamitin yung, malinis na basahan. Pwede rin yung ginamit ko tissue. Ayan. So, ngayon mga master, no, lilinisin lang din natin tong kanyang basket. Tsaka itong kanyang parang assembly niya. Ayan. So, gagamit pa rin tayo ng tissue. Ayan. So, tissue pa rin yung gagamitin ko, no. Ayan. So, huwag nyo kakalimutan linisin to. Ayan. So, ngayon mga master, no, kailangan natin i-lubricate ito. Itong filter natin gamit ng engine oil. Ayan. Yung malinis na engine oil, no. Ayan. Pero yung gagamitin ko ngayon is 2T. Ayan. Kasi ito lang yung oil na available ako. Yung iba nga, yung ginagamit nila is cooking oil. Pero I don't know. Pero nakakasira siguro yun. Kasi wala yung chemicals na pang engine eh. So itong 2T, pwede din to eh. Kasi itong oil ang magsisilbi na parang kakapit dun sa dumi. Okay? So yun. I hope klaro. So hindi natin gusto yung sobrang basa. So yung excess niya is ipipiga natin siya. Pero hindi natin siya iti-twist, no? Ang gagawin natin is yan, gaganunin lang natin siya. Yan, I think wala namang excess eh. So yun, tapos na natin na lubricate, no? So, babalik na natin yung assembly. Uunahin natin yung cage nya. Yan. So yung parang frame. Yan. Okay na. Yan. Tapos is ilalagay na natin to. Ito. Tapos yung bolt. So wag natin kakalimutan tong washer. Yan. Tsaka ito rin. Iniipitan lang natin to. So yun, babalik na natin, no? Kung paano natin siya kinuha, ganun din natin siya ibabalik. Ganito ko siya kinuha. Yan. So, magsa-slide lang yan siya pabalik dun. Ayun. Ayun. So, tapos na natin nabalik yung airbox natin mga master. So, yung kulang na lang is yung flare rings. So, ayun. I hope maayos yung problema sa motor. So, update ko na lang din kayo. So, tapos, dito na lang magtatapos yung video, no? So, kung nagustuhan nyo yung video, please give this video a thumbs up. Tapos, kung gusto nyo ng motorcycle content and motovlogs, and subscribe kayo sa channel ko kasi marami akong video na makakatulong sa inyo. So, ayun, ride safe tayong lahat. Tapos, yan, ingat kasi may COVID-19. Then, ayun, see you on the next video. Vance CV out.